Hi guys, good morning. So ito, back to work ulit tayo. Ayan o, ang taas na. Hindi namin natapos kagabi. So ngayon, pakakainin ko lang tong mga baka. Ayan, na-ready ko na, na-lock up ko na sila. And then gagawa naman tayo ng pagkain para do sa mga heifer. And then magpe-prepare naman tayo ng PM feed para mamayang gabi. Magmi-mix ulit tayo ng panibagong pakain dito sa wagon para naman sa mga heifer. Well, ganun talagang buhay sa dairy farm kapag summer, sobrang busy namin. Kahit naman doon sa previous na pinagtrabahuhan ko, every summer talagang nagre-ready na para sa mga pakain. Yan, katulad niyan. So, tatambakan nyo talaga ng pakain kasi para maista kayo sa winter. Kasi kapag winter na, wala na, patay na lahat yan, yung mga tanim na yan. So, yun yung hinarvest nila, oh. Yun yung lawak na yun. Yan, hanggang dun pa sa kabila, at saka dun, ang lawak. Ang layo pa, hanggang dun pa sa dulo to. 300, ano pala to? 300 hectares pala to. Nabanggit ni boss, so ayan yung mga baka. Iba. Tignan nyo. Medyo madumi lang yung salamin ko, pero ayun yung mga bakang iba. Hindi na sila kumakain. So I'm done making PM feed. So ngayon, papatagin na uli natin yung itaas gamit itong 3140 na John Deere. So nakakatuwa lang kasi ito palang John Deere na to is 1978 pa. Sabi nila boss. Kaya yung mga gamit dito, yan, kagaya niya, no, yung mga yan. Yeah, ito lalo na to, parang 1930s pa daw to eh. Itong isang to pero gumagana pa rin. Kaya talagang marami ako natututunan dito. Yung mag-drive ng mga ganitong mga sinaunang traktor. Ito yung papatagin natin guys. Dami pa rin bakante. Pero malapit na mapuno. After this, tapos na. Magkakantay na uli kami ng mga siguro 1 month bago uli i-harvest yung kasunod na mga grass. Yan guys, so maaga-aga pa tayo nakauwi ngayon and marami pa akong planong gawin. Magluluto pa ako and susundo pa tayo kay Mrs. sa work. Kaya marami pa akong magagawa ngayon. Yun ang isang bagay na nagustuhan ko kasi talaga dito sa bago nating trabaho. Ayoko na lang kasing magkumpara pero hindi maiwasan talaga. Ang nagustuhan ko kasi talaga dito
hindi sila abusado. Alam nyo yung marunong silang bumawi, kagaya ng alam nilang late na ako nakauwi kahapon. Kagaya nung minsan, sabi nga nila sa akin, o late ka na nakauwi kahapon, bumawi ka ngayon, umuwi ka ng maaga. So sabi ko, paano pa tong ibang gagawin ko? Hindi pa ako tapos, sagot nila sa akin, hindi, ako nang bahala dyan. Magpahinga ka na, bumawi ka. And nung mga nakaraang araw, na bago ako mag-day off, napapahiya pa silang magsabi sa akin, ano, may gagawin ka ba this weekend? Kasi alam niya, magde-day off na ako ng Friday, Saturday. So, tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Siguro mag-ano lang kami, magja-jamming. Kasi nga, nagpa-practice kami ng mga kabanda ko. Sagot nila sa akin, may sakit yung tatlong anak namin. Maliliit pa kasi yung mga anak nila. May sakit yung mga bata and yung mama ko ay hindi makakapunta sa bahay. So, ang mangyayari kasi niyan guys, sila ang na-duty sa farm pag wala ako. So, as in solo lang talaga ako. In yung plano nila na kumuha pa ng seasonal kasi nung mga nakaraan, may kasama ako dyan na babae, naka 3 months lang. And then, ang sabi nila, after daw ng 3 months noon, may kukunin uli sila na seasonal ulit. Kasi ang ginagawa nila dun sa naging kasama kong babae, is aside from taga-alaga na ng mga anak nila, napunta lang dito sa farm ng umaga at hapon para magpadede doon sa mga guya, doon sa mga calves, doon sa maliliit na mga baka. And then babalik na uli sa bahay para check yung mga anak nila kasi sobrang busy talaga nila. And then itong huli na tanong ko, sabi ko, so paano mangyayari pag umalis na to si Bridget, yung babaeng kasama ko na Canadian? Sagot nila, kukuha nga daw sila. Pero ang ending, hindi na sila kumuha. Sabi nga nila, we think na ako lang daw isapat na. Change our mind kasi nga nakita siguro nila na kaya ko na talaga. As in, ako na lang nakilos dito maghapon. Pumapasok ako, walang time in. Pumapasok ako, hindi ko na kailangan mag-report na boss na dito na ako. Basta kumikilos sila kasi pagpasok ko dyan sa farm, kikilos ako ng dapat kong unahin. Basta kabisado mo naman yung chores mo. And then naman sila, pupunta na sila sa field kasi may ginaasikaso din sila. Kagaya nung minsan, nung nag-harvest sila maghapon sa field, basta ako nang bahala dito sa farm. Kagaya naman nung minsan, nung after na-harvest na yung mga grass, pumunta sila doon para alam niyo yung pinakang hose. Nagro-roll kasi yon pabalik habang nagkakalat nung tubig. So marami din silang ginagawa doon sa field kaya sobrang busy nila. Mine-message ko na lang sila kapag meron talagang problema na talagang hindi ko kaya. Pero madalang na madalang eh. Kagaya lang nung halimbawa nag-error yung robot nung mga panahong hindi ko pa alam kung ano yung pipindutin. Ngayon kabisado ko na ituro na din naman nila sa akin. Ang hindi pa lang talaga nila ako matutukan dyan is yung pagbibreed. Kasi every Tuesday may mga napunta ditong vet which is ang nangyayari sila na yung nag-aasikaso kasi nga, ang hirap din naman nung ititigil ko yung ginagawa ko, then tuturuan nila ako doon. So, ang mangyayari, malilate naman ako doon sa ginagawa ko. Pero pag kami sa sinasabihin nila ako, first, stop mo muna yan. So, kagano minsan na dyan yung mga babaeng veterinary, tinuruan nila ako kung paano mag-breed, kung paano mag-inject doon sa mga cow. So, marami akong natututunan. Sabi nga nila, one step at a time. Kasi nga, syempre, ilang buwan pa lang naman tayo dito. Magpo 4 months pa lang tayo dito. Kaya masasabi ko talagang marami akong natututunan dito. And i-compare natin doon sa inalisan ko, talagang as in doon, puro high-tech. Puro bago yung mga heavy equipment dito, puro luma. Doon halos bago pa yung farm dito, luma-luma na. Pero kung ikukumpara ko, base sa aking pananaw, mas marami akong natututunan dito. Doon nakapix lang tayo sa isang trabaho which is milking lang talaga. Dito lahat dinadaanan ko. At ang nagustuhan ko talaga dito is yung malaya akong diskartehan kung paano ko tatapusin. Ang pinaka-importante sa akin is yung walang pressure. Alam niyo yung pag pumasok ka, nakaset na sa utak ko ito yung una kong gagawin. Hahanapin ko yung mga bagong panganak, yung mga heifers namin. Kasi minsan hindi pa sanay yun doon sa robot. Sumisipa pa yun. So yun yung nakaset sa utak ko. Pagpasok ko ito, ganun ang gagawin ko. Ipa-flush ko to para malinis yung barn. Ganito, ganun. Nakaset na yung pagkakasunod-sunod. So syempre magbabago pa yon depende sa sitwasyon. For example, pagpasok ko may nakita ko yung isang baka bagong panganak. Syempre uunahin ko yon. Tapos, yung plano kong ganito, ganan, dahil alam kong malilate na ako doon sa isa, di ko na to gagawin, bukas na lang to, ito, di ko na gagawin, bukas na lang to. Kaset na dapat ito yung gagawin ko, pero dahil may bigla ang nanganak na baka, or dahil ayaw mag-start ng isang makina,
kinakailangan pang palitan ng ganito ganyan. So hindi ko na gagawin yung bukas na. So walang ka-pressure, hindi ba kagaya dati na parang pakiramdam ko dahil nagka-aberya to, hindi ko naman kasalanan or hindi naman namin kasalanan ng mga kasama ko. Kinakailangan nyo pa rin tapusin. At kailangan yung alam niyo yung lalagpas ka na sa oras na dapat ganito dapat kayo matatapos at alam niyo naman kung matagal na kayo nakasubaybay sa mga vlog natin even before nasa Abot Sport pa tayo, lalagpas kami do sa oras, hindi na bayad. Yung mga nakaraang mga comment na nabasa ko, sabi nga nila, "Sir, ano yung mga kinonsider mo, bakit mo inaccept yung offer diyang compare do sa inalisan mo?" Bigyan mo naman kami ng mga tips, ng ideas kung ano yung mga bagay na ikinonsider ko daw kung bakit inaccept ko to at inalisan ko yon sa kabila ng mas matagal na ako doon nagwo-work at magba-back to zero ako dito. Sa totoo lang po, marami din akong what if nung lumipat ako dito. Gusto kong ma-share sa inyo pero sa ngayon magre-ready lang muna ako ng iluluto natin. Yan guys, so magluluto tayo ngayon ng ginataang kalabasa na may sitaw, na may hipon. Yan, kasi nung mga nakaraan, lagi kaming nakakarne. So nagsasawa na. Kaya sabi ko, mag-ano naman tayo, isda at gulay. So magluluto pa rin ako ng isda, siguro galunggong na lang. Kasi yun lang naman yung mga choices namin na madalas eh. Galunggong, tilapia, bangus. Meron ding mga tuyo. May mga tuyo din tayo dyan na may mga yung maliliit. Galing pang Pilipinas yun. Kaya ito muna yung ulamin namin kasi parang 1 week kaming nakakarne. So nagsasawa na rin yung mag-ina ko. So magluluto tayo ngayon para pag uwi ng mag-ina ko mamaya, may pagkain na. So guys, ayan, nakaluto na tayo. Mamaya ko na siguro iprito yung isda kasi gusto ko kasi medyo crunchy. So magre-ready pa ako at susundo pa tayo sa work ni Mrs. Hindi ko alam, baka may gusto pa siyang puntahan, baka may gustong daanan, hindi ko alam. So pag uwi, yan, saka ko na lang iluluto to para mainit pag kumain si Mrs. At saka maya-maya lang, pauwi na rin yung anak ko. Yun, ganun lang ang buhay namin dito. And then yayayain ko silang manood ng Netflix kasi may mga sinusubaybayan kaming series. So, yung salas namin, pasensya na kayo, medyo makalat pa. Yan. Na-kompleto ko na yung sinabi ko nga sa inyo, yung aming drum set, yung mga speakers, ayan. Nakakuha na rin tayo ng mixer and ito, yung 4-channel na microphone. So, dito kami nagka-practice ng mga kabanda ko and at the same time, pag nag-video kami dito, 2 speaker as in grabe, napakalakas, para ka nagko-concert. Kaya nakakatuwa naman dito, nakakalibang talaga. Kaya hindi nyo din ako masisisi kung bakit talagang nagpahinga muna ako sa vlog. Kasi alam nyo naman na time consuming din talaga eh. Talagang kakain ng oras ko. Yung pag-uwi ko, imbis na nakapagluto ako, imbis na tanungin ko yung anak ko, tanungin ko si Mrs. may gusto ba kayong puntahan? Gusto bang manood ng movie? So talagang nagpahinga muna ako sa social media. Kaya yung mga nagsasabi sa akin, na siguro daw mahirap yung nalipatan ko, siguro daw bawal mag-vlog. Actually, even yung boss ko dito ay may social media account. Gumagawa din siya ng mga reels. Sabi nga niya sa akin, "Ferds, kumikita ka na ba?" Ganan. Pero siya nagpahinga na rin kasi nga daw, wala na siyang time doon sa mga anak niya. And at the same time, may mga tanong na sabi nga niya, kailangan ko bang sagutin tong mga to? Do I need to explain myself to you guys? So sabi ko, yun din yung napipil ko. May mga tanong na, bakit ka lumipat dyan? Ba't ka umalis dyan? Bakit? Ang ganda na nito. Maraming tanong na sabi ko nga, kinakailangan ko bang explain yung sarili ko sa lahat? Ito ako, masaya kami dito. Unang-una, itong bahay na to. Wala kaming binabayaran. Sahod ni Mrs., sahod ng anak ko, sahod ko, lahat save namin. Gumagastos man kami, insurance lang. Yung sasakyan kong 2 na binili, yung Honda CR-V at yung Honda Civic, lahat ng yon cash. Wala akong installment na kinuha. So, ang binabayaran lang namin monthly, insurance, internet, mga ganun lang. Kaya nabawasan yung mga isipin namin. Unlike before, nung nasa Abot Sport pa kami, nasabi nga namin, bayaran naman ng renta. So, half of our salary napupunta sa renta. Ngayon, nakita talaga namin yung pinagkaiba dahil sa ilang buwan pa lang namin dito,
malaki-laki yun na ilalagay namin sa savings namin. At the same time, pag nagkayayaan kami, nakakatamad magluto, tara, kain na lang tayo sa labas. Hindi na namin masyado problema yung renta kasi nga, malaking bagay na. Alam niyo yung uuwi ka, lahat all in, pati utilities namin, wala kami binabayaran. Kaya dun sa mga nagsasabi na baka daw ako na busy dahil sa bawal mag-vlog or papagod daw sa trabaho dahil nga daw bugbog daw ako dito, mahirap daw yung trabaho ko, nagkakamali po kayo. Sa totoo lang, lahat ng nagiging bisita namin dito, iisa sinasabi, panalo Brad, yung napuntahan mo. And kita naman nila, sabi ko nga po sa inyo, ang tunay na nakakaalam ay yung mga taong talagang nakakasama ko. Lahat ng bumisita dito, wala akong narinig na pangit, lahat ng sinasabi nila, panalo ka dito, makakasave ka dito, wala kang binabayarang bahay, mas tumaas pa yung rate mo. Tapos yung trabaho mo parang ang gaan kasi 80% driving. Oo, nakakapagod din. Pero kagandahan, pagdating ngayong oras na to, pwede na akong magpahinga. Pwede na akong, makakaluto tayo ng pagkain ng mainit. Hindi kagaya dati putol-putol. Yung tulog ko, kung gusto ko pang manood muna ng Netflix, magpuyat ako, or gusto ko itulog na ng diretsyo. So, makakabawi talaga. So, that's it for today, guys. Hope na nagustuhan nyo tong video natin. Pasensya na kayo. Hira tayo makagawa ng vlog ngayon kasi nga priority ko muna na yung time ko sa family ko. Kasi alam nyo naman, for so many years, hindi ko sila nakasama. Ito lang yung pagkakataon ko na makabawi sa kanila. Kaya sabi ko, ini-spend ko muna yung bawat oras sa kanila. Instead na gumawa muna ako ng vlog, mag-edit. Kasi imagine, kung darating sila dito, na doon sila sa sopa, nanonood ng TV, ako nag-edit. So, mawawala na yung bonding. So, that's it for today, guys. Hope na nagustuhan nyo itong vlog natin. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys on the next one. I love you all. God bless. Bye-bye! Sipag at tiyaga,